Ito po ang inyong likod, si Gibo Teodoro po, sa ngalan po ng NDRIMC at OCD. Kami po ay nagbibigay po ng pahiwatig sa ating mga kababayan na dahil po sa lakas at lawak ng bagyong si Uwan, hinihikayat namin ang ating mga kababayan unang-una sumunod po agad sa mga payo at hikayat ng ating mga local officials. Lalong-lalo na po kami ay magre-rekomenda na sa ilalim ng DILG ng preemptive evacuation sa iba't ibang mga lugar na maaring tamaan ng bagyong Uwan. Ito po ay kinakailangan natin gawin dahil pagka umuulan na or tumama na yung bagyo at nag-uumpisa na ang baha, mahirap na po sumagip ng tao. Kaya ang ating pong mga barangay officials, hinihikayat na natin maging proactive sa kikipag-ugnayan sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers. Ang ating pong mga mayor, sila po ang dapat mamuno sa lahat ng preparasyon bago dumating ang bagyo. Ang ating pong mga gobernador at ang mga city mayor ay nakikipag-ugnayan sa ating mga regional directors ng OCD upang sa ganon ang tulungan at ang kooperasyon ng national at local governments ay tuloy-tuloy. Ngayon, dahil po sa lakas at lawak nitong bagyo, ako po ay nagdeside na magbigay mismo ng babala sa ating mga kababayan na kailangan po mabilisan pong pagsunod at pagtugon sa mga payo ng local officials. Ang local officials po ay dapat ngayon pa lang nagbibigay na ng mga payo. Ito pong bagyo ay tatama sa Northern Luzon, Central Luzon, sa Metro Manila, Southern Luzon. So kasama po ang Southern Tagalog, Bicol, sa Eastern Visayas, ang unang tama, pero pati po sa Central Visayas kasama na ang Cebu at Iloilo ay dadaanan nito o makakaranas ng epekto nito. Lalong-lalo na po kung alalahanin natin ito'y binahana at basa na po ang lupa. At iba't iba pang parte ng Eastern and Northern Mindanao. Kami rin po ay nag-aabiso na huwag na po magbiyahe ang ating mga kababayan dahil kailangan libre ang mga kalye at ang mga pier. Dapat ito ay libre upang magamit ito sa prioridad ng paghahatid ng kinakailangan ng ikaliligtas ng ating mga kababayan. So, iwasan na po natin ang pagbiyahe. Ang biyahe na lang po ay dapat ayon sa tugon ng ating mga local officials papunta sa mga lilikasan na lugar. At lahat po tayo ay umantabay sa national radio, TV at social media. Panay-panay po ating pong inatasan ang ating mga information agencies na makipagtulungan sa OCD, Pag-asa at iba't iba pang mga kinauukulang ahensya upang magbigay ng up-to-date information tungkol sa panahon at iba't iba pang mga importanteng bagay sa ating mga mamamayan. Ang ating mga mamamayan, local officials at ang ating mga provincial officials, inihikayat din namin na magbigay ng feedback sa amin through ang establisado na mga channel natin upang sa ganon alam namin kung saan tututo in case na maputol ang komunikasyon, kuryente at iba pang mga bagay. Ang inyong pong Sandatahan Lakas ng Pilipinas kasama ng Kapulisan, Bureau of Fire Protection at Coast Guard ay nakaantabay na po, kasama po ang ating mga kalyado sa Estados Unidos at ng Japan na tumugon at tumulong
sa ating preemptive evacuation needs, pagpapakain ng tao at paglilikas ng tao at paghahatid ng relief goods. So, aming pong hinihiling ang kooperasyon ng madla at aming pong ding hinihiling na maging maagap ang ating local officials para sa ganon ang ating sistema ng pagbababa ng tulong at ng tulong hindi lang po sa pagkain, tubig, gamot, kung hindi pagliligtas ng tao or pag-aalis sa panganib ng tao. Rather na pagliligtas ay very smooth na po ang mangyayari. So, tayo po, lahat ng mamamayan ay maliban lamang sa masyadong matatanda na dapat po ang family members o ang nakakaalam o may responsibilidad ay to take charge with them and our children. Dapat po unahin na natin ang paglilikas ngayon at huwag na po natin sila iwanan sa panganib. Kami po ay patuloy na magbibigay ng impormasyon at babala sa inyo pong lahat habang dumadating at kahit na po dumating ang mata nitong bagyo na to, pag alis, mag-iiwan din po ng ulan ito. Kaya kailangan po panatilihin natin libre ang ating mga kalye kung maaari upang sa ganon walang balakid makakapaghatid ng tulong ang ating gobyerno nasyonal at gobyerno lokal. So hanggat sa susunod po na mga okasyon ng pagbabalita, antabayanan po natin ulit ang ating mga radio and TV stations dahil ang atas po natin ay magbaba ng up-to-date and timely information. Kahit paulit-ulit po yan dahil alam po natin ang ating mga kababayan, hindi naman sabay-sabay na makaka-tune in sa radyo, sa TV, or sa social media. Kaya paulit-ulit po namin uulitin ang mga babala at ang kalagayan ng panahon at iba pa pong mga importanteng bagay. Maraming salamat po at ipagdasal po natin na ligtas po tayo sa pahamak at sa tulong-tulong po natin. Asahan po natin na malalagay po tayo sa magandang sitwasyon sa maagap na paghahanda. Marami pong salamat.